Mapapasuna ngayong araw ang Bayanihan to Heal as One Act na nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtugon ng bansa sa COVID-19 pandemic. Nasa ilalim din ng batas ang pagbibigay kapangyarihan sa Pangulo para ma-realign at reallocate ang pondo para sa programang tutugon sa COVID-19. Kasabay nito sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na umaasa silang gagawa ang Kongreso ng paraan para marisolba ang problema sa naturang usapin. Inihayag ni Roque na napakahalaga ng emergency power para kay Pangulong Duterte upang mabilis na makakilos ang pamahalaan kontra sa nararanasang pandemya. Kinumpirma naman ni Roque na naunsyami ang pagpasa sa economic stimulus package bago ang adjournment ng 18th Congress dahil sa magkakaibang pananaw ng mga mambabatas at ilang executive officials. Subalit umaasa si Roque na makakahanap ng middle ground ang Kongreso at Executive upang maplansya ang bagong batas na magpapadali sa pagtugon at recovery ng Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Habang kinatatakutan ng marami ang anti-terrorism bill, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na ito ay maituturing na isa sa pinakamabait na batas laban sa terorismo sa oras na tuluyan na itong maisabatas. Ito umano ay dahil sa dami ng safeguards na nakapaloob sa panukala laban sa pag-abuso ng mga otoridad. Ayon kay Lacson, kabilang sa pangunahing proteksyon laban sa pang-aabuso ay ang probisyong uobligahin ang nakadakip sa pinagsususpetsang terorista na ma-report sa pinakamalapit na korte, Anti-Terrorism Council at Commission on Human Rights o CHR. Sakaling nagdaan na bilang batas, ito umano ang bukod tanging batas na kailangang i-report sa CHR ang inarestong pinaghihinalaang kriminal. Kabilang din sa safeguards ang 10 taong pagkakalaboso at habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno ng law enforcer na nagkamali sa pag-aresto ng pinaghihinalaang terorista. Anya, pag di natagpuan ng arresting officer, ang superior nito ang mananagot. Binigyan din ni Lacson na mayroong due process o dadaan naman sa korte ang pagtukoy kung ang tao o grupo ay terorista at ang korte rin ang mag-uutos kung dadakpi na ang suspect. Taliwas sa kumakalat na maling impormasyon na ang lilikhaing ATC ang tutukoy sa mga itinuturing na terorista. Si Madam Leni, maka-epa lang talaga, makasalita lang, mema, ang tawag niya mema, may masabi lang, may ma-complain lang, may mahirit lang. Hihirit lang na hihirit kaya hindi nag-iisip. Oo, nandun si Secretary Simato. Okay, para pangunahan. Hindi naman sinabing, yung mga doktor dyan, tumabi na kayong mga doktor. Kami ng mga sundalo at pulis ang nasa ospital. Hindi ho. We need the soldiers and the army and the policemen para maayos po yung mga bawal ng lumabas, 'di ba? Hindi dapat dito, mga checkpoint. Tapos yung mga doktor, siyempre mababawasan sila ng mga magkakasakit kasi hindi napapalabas yung mga tao. Makagawa nila yung duty nila ng maayos. Ano naman to si Madam Leni, oh? Tapos magsasabihin mo, magdedemanda ako sa mga nang-aano sa akin. Madam, kung humihirit ka ng medyo mahina ang utak, natural magagalit kami mga Pilipino. Ginagawa mo kaming Ginagawa mo kaming mga bobo sa komento mo Ilabas nyo na yung salin nyo para pantay-pantay tayo. Kasi nga, kung sa Green Meadows talaga kayo nakatira, natural yon. Malalaman namin. Kasi nga, kayo no? Kayo? Nasa pamahalaan kayo nagtatrabaho, di ba? Dapat hindi kayo nangingialam. Yun lang naman importante doon. Hindi kayo nangingialam sa kaso ng isang ordinaryong mamamayan. Ordinaryo yun sinakyan nyo pa. Tapos gumawa pa kayo ng mga... hindi naman kahibangan yun, sir, kasi masakit naman sabihin yun. At saka masama din yun. Yung sabihin kong... yung magsasabi ako na kahibangan, hindi. Masama yun. Sasabihin ko lang, yung mali ba? Yung naano kayo sa mali, yun. Babasin ko yung sinabi ni Sir Ma'am Jingjing, salin. Oo nga, sure na nga sa salin. Maghahanap pa ako ng salin dyan. Ay, Inday Marie, wala nang magawa.
Sabi ni Sir Cesar Crido Pablo, babasahin ko to kung sabi ni Sir ha, Inday Marie wala nang magawa sa buhay kung saan na nagpupunta para mabuhay. Pinapahiya na lang niya sa publiko yung si Francis Mana Marcos. Yes sir, totoo yan sir kahapon. Kasi in-interview niya yung tatay mismo at ang pamilya nito, invasion to privacy. Kaya Marie, ang dami mo ng kaso. May estafa, may swindler, kasi the whole na yon, yung pinaka-whole na yon, na kaso mo ay multiple estafa, di ba? Multiple estafa, tapos meron pang, alam niyo ba guys, yung bang may asawa na siya, pero hindi sila naghiwalay, hindi sila nag-anal, tapos nag-asawa uli, tapos nagpakasal uli, yun. Ano pa, itong sinabi ni Sir, invasion to privacy. Dagdagan natin na yun sir, dagdagan. Ginawa ng Marcris na yan ay makikita sa social media ng mga kamag-anak, lalo na ang mga anak na maliliit ni Francis Mana Marcos. Yun, totoo yan sir, sa totoo lang. Pinahiya niya, pumunta siya sa bahay mismo at nag-interview para pahiyain yung pamilya. Ganun din ang ginawa niya nitong yung interview nila ni Luna. Buti na lang si Sharon siguro na untog yung ulo o di kaya dadukduk ng martilyo, untog ba yung ulo dun sa dingding, kaya si Sharon hindi na nagsasalita after nung binash siya ng binash. At sinabihan ko talaga siya, nga tanga siya. Oo, alam ko naririnig niya yon at nakikita niya yun. Sinabi ko sa kanya na yung mga ginagawa niya ay katangahan yun. Kasi nga, imbis na ex, wala na sana, ex na siya, ba't pa siya nangingialam para kung ano, diba? Oh, yan ang ginagawa nila ni Marie. Yung mga past ni Boss Leo, kinakalkal nila, tali, nag-Arabic ako, tara para interviewin ko kayo, para makikita ng madla na ganito ganyan si FLM, para masira yung tao. Dinidisgrade nila yung tao. Kasama na yun yung si Sir Victor Lorenzo. Sir, wag kang magagalit sa akin. Sir, nasasabi lang talaga ako ng totoo. Bahala kayo, nasa sa inyo na yun. Kayo na nga nagsabi sa anti-cybercrime, di ba? Basta hindi lang yung libelous, yung sinasabi ng isang tao, hindi mo siya makasuhan ng libel. O, tama naman sinabi ko. Wala namang pagkakamali doon. Hindi ko naman dinagdagan. Hindi naman kasi nungalingan. Tama din naman yun. Kasi nga, nag-preskon kayo sa loob ng NBI. Yun. Tsaka, pangalawa, sumablay ka doon sa warrant of arrest ni Sir Francis Marcos Mana. Tapos, pangatlo, dinitain nyo si Boss Leo, tapos ang katwiran nyo, kasi nga, di ba kinabukasan, dapat sana makalabas na yun kasi nagbayad na sa optometrilo, sa bail. Oh. Bakit nyo dinidetain doon na wala pa namang ibang kaso? Di ba? O tapos ang katwiran nyo, dinitain nyo dahil nga iko-quarantine, dahil sa COVID. Bakit hindi kinarantin si Yolin Marcos? Bakit ikaw hindi ka nag-quarantine? Dapat doon ka sa loob. Bakit yung mga press and mga journalist, yung mga media, yung mga reporter, na andun lahat, harap-harapan kayo sa table, ha? Isa pa ha, lumabag kayo sa IATF. Isa pa yon, lumabag kayo doon kasi bawal ang mass gathering. So, mass gathering yung ginawa nyo doon kasi nagpa-preskon kayo, di ba? Di ba nakita nyo, wala pa nga kayong mask dun eh. Si Sir lang FLM yung mask, may mask dun, the rest dun wala. Tapos nung lumabas si Sir FLM, nag-uumpugan kayo kasi ini-interview nyo si Boss FLM. Isa din yung paglabag sa IATF. Oh. Bago tayo magsimula dyan, dito muna tayo sa Meralco bill. Inatanggap ko po yung bill ko sa Meralco. Ito po yun. Halos himatayin ako kasi yung bill ko ay halos nag-triple. Ang babayaran ko ay 27,000. Natandaan ko, siguro ang ibig sabihin ng Meralco, hindi nila binasa yung mga meters po natin nung kasagsagan ng ECQ. But ang aking question dyan sa Meralco ay bakit ninyo hindi pinaalam sa amin na nag-estimate lang pala kayo? Most likely ito yung reason nila. In-estimate lang namin yung binil namin sa inyo nung kasagsagan ng ECQ, first month, second month, third month.
nag-estimate lang sila based sa ating past consumption. Pero dapat pinaalam po nila sa atin yun. Wala po akong natandaan na may notice ang Meralco na yung bill nila na binigay sa akin noong Marso, Abril at Mayo ay estimated lang yun, guesstimate lang. Ngayon, dumating yung June, halos nag-triple na yung electric bill ko. Siyempre, halos himatayin ako nito. And I'm sure, kayo din mga kababayan, bakit lumobo bigla ang ating electric bill? So, ako po ay susulat sa Energy Regulatory Commission at yun po ang board ng aking sulat sa kanila. Bakit hindi pinaalam ng Meralco sa amin na guesstimate lang pala yung Marso, Abril at Mayo? At hindi nyo pinaalam sa amin, ngayon nyo na lang ipaalam sa amin, may maliit na notice na kaakibat, ito yata yun, I suppose meron din kayo natanggap na ganito. In-explain yata nila na ngayon, nawala ng modified quarantine na tayo, binasa na nila ng totoo yung metro natin. So, siguro kung gusto din ninyo, sumulat din kayo sa ERC para imbestigahan ng ERC. Hindi natin alam kung totoo ba talaga na yun yung consumption natin. Kung totoo ba talaga na yun yung babayaran natin. At hindi bumabawi si Meralco sa atin sa kanilang lugi. Di po ba? So, ako susulat po ako sa ERC. At kayo rin po, kung gusto po ninyo, sumulat kayo sa ERC para imbestigahan itong bill ng Meralco ngayon. O sinabi pa dito na pwede daw bayaran mo ng installment. Whether it's payable in installment o hindi, isinisingil nyo kami na hindi namin alam na ganun pala yung kalakaran ninyo. Dapat pinaalam nyo sa amin. Di po ba mga kababayan? So, with that, I leave this issue. Kayo po, kung gusto nyo sumulat sa ERC, sulatan po ninyo. At yun po rason ninyo na bakit lumubo yung bill ninyo. Hindi naman pinaalam ng Meralco sa inyo na ngayon pa. Yun pala ang kalakaran nila. Ngayon, masyak na lang tayong lahat na lumubo yung mga electric bills natin. Isang sulat ulit mula kay Atty. Abraham Espejo kay Ma'am Miama. Legal Opinion, June 25, 2020. Ma'am Miama, this answers your question on the meaning of the constitutional right of confrontation. Let me first make a disclaimer that I am going to answer this on a pure theoretical basis and with no reference to any case that we were presently handling. Neither would I identify any witness nor any lawyer in any case. What is the right of confrontation? In simple terms, it is the constitutional right of the accused to confront face to face his accusers and witness against him in a fair trial and to cross-examine them to check their credibility. Yan yung sinasabi ko. Why is this right important? It is valuable because the accused as well as the court can personally see the demeanor and behavior of the witness. Yun yung sinasabi ko, demeanor and behavior of the witness, kung nagsasabi nga ba siya ng katotohanan o puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi niya. Demeanor and behavior of the witness, yun ang pinaka-importante ron. Kaya kailangan talaga ng face-to-face, ng personal. Demeanor and behavior of the witness and determine if that witness is lying. Yun. Doon makikita kung totoo ba yung witness o puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya. Kaya yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung kailangan face-to-face, harapan, kailangan makita ng accused yung witness. Kasi mahirap din mag-witness kung talagang false witness ka,
paiba-iba ang mga sinasabi mo. Pero kung tunay kang witness, kahit pagbalik-balik ta rin pa ang tanong sa'yo, alam mo ang isasagot mo. Para siyempre kung sa face-to-face, i-cross-examine ng lawyer, mga tanong, tatanungin siya. Kung doon nila malalaman kung nagsasabi siya ng katotohanan. Likewise, it is important because the identity of the witness can be checked and we can prevent an impostor from testifying. The cross-examination of the witness is a part of this right. Yung cross-examination, yung sinasabi ko. Kailangan i-cross-examine yung witness. What are the dangers of this right is denied? What are the dangers if this right is denied? Sabi niya. Magiging ano ba ito, yung kapahamakan pagka na-deny yung right na yon. Sabi ni attorney, it will put the accused in a severe disadvantage. Tama, disadvantage sa accused yun pagka hindi nakikita yun ng attorney niya yung witness. Siyempre hindi na siya makapag-cross-examine. How can we fight an unseen enemy? Yun na nga. How can we fight an unseen enemy? Paano mo lalabanan yung parang COVID ang kalaban? Hindi mo nakikita kasi COVID nga siya. Kasi ngayon, COVID eh. Kaya pinauso na nila yung COVID. Kaya pati sa witness, COVID na rin. Hindi na rin nakikita. Ang witness, COVID. How can we fight an unseen enemy? Sabi ni attorney. How can we rebut? Oh, yun na. How can we rebut someone whose face we cannot see? Oh, yun na nga. Yan na mga katanungan ni attorney. Kaya hindi talaga po pwede na hindi pwedeng makita. Hindi pwede talaga na ID lang ang iprepresenta. Kaya dismiss na yan, judge. Sus, pinatatagal pa. Sabagay, pagka tatlo yata yan, tatlong hearing na walang witness, automatic dismiss na yan. Ganun po ang patakaran ng alam ko dyan. Tatlo ang apat na hearing na walang witness, dismiss. Pero nagtatagal pa rin yan. Abutin pa rin ng kung patatagalin nila. Mahirap dyan kung bawat hearing, bawat isang buwan, isang hearing, ay sus, matatagalan talaga. Kaya dapat talaga mag-bail na lang. Gawan nila ng paraan para maka-bail, para nasa labas na si Idol. How can we rebut someone whose face we cannot see? During the Second World War, many Filipinos were put to death after they were pointed to by Makapili informers. Yung Makapili informers, yan yung panahon ng World War II, who were disguised with native bags. Yan yung tinuturo sila ng nakabayong yung mukha nila. Tuturo sila na nakasuot yung bayong, yung mata lang ang nakalabas para ituturo lang yung witness. Ganun yung panahon na yun, yung bayong. Hindi na pwede ngayon yun. Kailangan makita mo talaga yung tao na nag-witness sa'yo. Makapili informers who were disguised with the native bags with the eye slits. Yun, may butas lang yung mata, bayong, covering their heads. Panahon ng mga Hapon yan. This is what we seek to avoid and oppose. It is not going to be fair if a mass witness will be allowed to testify against the accused. Hindi pwede talaga. Walang magpakitang witness. Tama yan, attorney. Paglaban natin ang ating karapatan. What is the latest ruling of the Supreme Court on this issue? The Supreme Court doctrine requires that the accused is given the fair right to confront the witness face to face and in GR number 200630
Leong versus People of the Supreme Court held that to meet the witnesses face to face is the right of confrontation. Subsumed in this right to confront is the right of an accused to cross-examine the witnesses against him or her. EI to propound questions et al. To propound questions on matters stated during direct examination or connected with it. The cross-examination may be done with sufficient fullness and freedom to test the witness accuracy and truthfulness, and freedom from interest or bias or the reverse, and to elicit all important facts bearing upon the issue. Yun, kailangan talagang i-cross-examine ang witness para mapatunayan kung ang witness ay nagsisinungaling o witness-witnessan lang. Mere false witness ang mangyayari. So, hindi bubra yung sinasabi nilang ID lang ang witness nila. Hope this answers your question. Hashtag Justice for Francis Leo Marcos. Hashtag FLM Legal Opinions 0625. Hashtag Share it and save it. Regards. Ayun, picture ni Attorney Abraham Espejo. Yun naman mga kaibigan. Kaya ito na yung sinasabi natin kanina, yung vlog ko kanina na kailangan na face to face yung witness para makikita ang kanyang demeanor. Yun, kung ang credible ba yung witness o kaya nagsisinungaling naman, kaya witness-witnessan lang. Mahirap ang maging witness, kala nyo. Napakahirap yan kasi pagka ikaw nag-witness ka tapos na napatunayan na nagsisinungaling ka, magkakaroon ka pa ng kaso niyan. Kaya kayo mga gustong mag-witness na magpapabayad lang, huwag na kayong mag-witness kasi kayo ang babalikan, kayo ang makakasuhan dyan. Kaya yung konting perang tatanggapin nyo, baka lalo pa kayong madidiin. Kaya guys, this is the update of the case of our idol FLM. Sulat ito ni Atty. Abraham Espejo kay Sek Yama. Pinapaliwanag niya yung tanong ni Sek Yama tungkol sa constitutional right of confrontation. Yun mga kaibigan. Siguro naman yun. Yun na nga yung sinabi ko kanina na hindi pwedeng ID ang witness. Kasi hanapan ay cross-examine yan. Titingnan kung nagsasabi ng katotohanan. Kaya guys, lumilinaw na ang kaso ni Idol at saka mukhang pinapatagal, nire-reset kasi meron na namang silang ihahabol na kaso. Yun yata yung multiple ID na ikakaso na naman, ginagawa na naman ng panibagong kaso, yung multiple ID daw kasi yun ang Okay, thank you very much for watching. At sa lahat naman nag-subscribe sa amin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos, okay? Sa palagi ko sinasabi, just keep on dancing because dancing should be fun. Peace! Bye-bye!